Isinusulong sa Kamara ang 750 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Di na raw kasi sapat ang minimum wage ngayon. Sa Metro Manila, halimbawa, 570 pesos yan kada araw. Pero mahigit 1,000 piso ang kailangan para tugunan ang pangangailangan ng isang pamilya ayon sa Ibon Foundation. Lalong bitin daw yan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao, kung saan pinakamababa ang minimum wage na higit 300 piso lang. Kahit halos 2,000 piso raw ang kailangan ng isang pamilya. Git naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, karamihan ng negosyo ay maliliit na mahihirapang magbigay aumento. Tingin naman ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, dapat ipantay ang minimum wage sa Pilipinas sa mga kapitbahay natin sa Asia. Sa mga kapuso nating motorista, may dagdag bawas sa presyo ng petrolyo bukas, March 14. Piso ang magiging dagdag sa kada litro ng gasolina. 10 sentimo naman ang tapyas sa diesel, habang 60 sentimo ang bawas sa kerosene. Hinatulang guilty ang isang dating pulis Caloocan para sa pagpatay kina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman alias Kulot noong 2017. 2 counts of murder na may parusang reklusyon perpetua without parole ang ibinaba ng Navotas Regional Trial Court kay PO1 Jeffrey Perez. Hinatulan din guilty si PO1 Ricky Arquelita na namatay na nito habang nasa kulungan noong 2019. November 2022 nang hatulan na guilty ng Caloocan RTC ang 2 pulis sa pag-torture at pagtatanim ng ebidensya laban kina Arnaiz at de Guzman. Kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang administrasyon nang matagpo ang tadtad ng saksak ang bangkay ni Kulot sa isang bahagi ng Nueva Ecija. 10 araw naman matapos mawala, natagpuan ang katawan ni Arnaiz sa isang morgue sa Caloocan. Pinangangambahang kumalat ang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro sa Verde Island Passage na itinuturing pamanding sentro ng marine biodiversity ng mundo. Ayon sa University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI, posibleng sa March 10 hanggang 16 ay umabot ang tumagas na langis sa Calapan, Oriental Mindoro, Verde Island sa Batangas at ilan pang bahagi ng baybayin ng Batangas. Kapag kumalat sa Verde Island Passage ang oil spill, posibleng maapektuhan ang ating food sources at kabuhayan. Tingin naman ng Philippine Coast Guard, kaunti lang ang tumatagas na langis at ang bultong karga nito ay pinaniniwalaang nasa loob pa ng barko. Sa kuha ng National Mapping and Resource Information Authority, makikitang tila sarado pa raw ang mga tangke ng lumubog na barko. Sabi ng may-ari ng lumubog na barko, nakikipagtulungan sila sa national at local government para hindi na lumaki pa ang epekto ng oil spill. Kumokonsulta rin daw sila sa mga eksperto. Inaasahang sa linggo ay makapagtitinda na sa mga temporary stall ang mga tinderong naapektuhan ng sunog sa Baguio Public Market. May report si Darlene Kai. Ganito kalaki ang sunog na tumupok sa Baguio City Market noong Sabado. 1,700 stalls ang apektado. Ito na ang iniwan ng sunog, ang mga paninda na abo, habang wasak ang mga istruktura. Nagtulong-tulong ang mahigit 500 volunteers para sa pagsasaayos ng nasunog na palengke. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, aabutin ng 1 linggo para linisin, ayusin at maglagay ng temporary stalls para sa mga nasunugang vendors. So dapat by Sunday, nakabalik na yung ating mga market vendors. And that's the reason why talagang nag-mobilize kami. Kasi pinakauna niyan is yung clean-up drive. Sabi ng Bureau of Fire Protection Baguio, may mga fire investigator mula sa Maynila na darating doon para mag-imbestiga. Nasa 24 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Nasa 40 bahay naman ang nasunog sa Parola Compound sa Maynila. Isang lalaki ang nasugatan sa sunog na nagsimula pasado 4:00 ng madaling araw. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay. Aabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Sa Quezon City, naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng barangay Nagkaisang Nayon matapos masunog ang pabrika na tunawan ng mga plastik.
Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy sa 3 insidente ng sunog. Sa kabila ng sunod-sunod na sunog, ayon sa BFP, mas mababa pa rin ng 15% ang fire incidents ngayong taon kumpara last year. Malaking factor umano dito ang kanilang tuloy-tuloy na fire prevention campaign. Let us always remember na emergency response is equivalent to awareness. So kung gaano ka-aware yung tao, yun yung kaya niyang gawin. Ako si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kinontra ng China ang pahayag ng US Ambassador to the Philippines tungkol sa EDCA sites sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Inalmahan ng China ang sinabi ni Ambassador Mary Kay Carlson na hindi magiging magnet ng gulo ang mga lugar sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa ilalim ng EDCA, pinapayagan ng US military na gamitin ang kampo ng ating military. Sabi ng Chinese Ambassador or Chinese Embassy, sa kabila ng sinasabi ng Amerika na para sa disaster relief effort ang EDCA sites, malinaw na ang motibo ng Amerika ay palibutan ang China. Kung maipit ang Pilipinas, makakasama raw ito sa national interest ng bansa, pati sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Wala pang sagot dyan ang Amerika. Mga umano'y smuggled na sibuyas galing China, naharang sa Manila International Container Port. Nabisto ang mga pula at dilaw na sibuyas nang inspeksyonin ang 18 container na idineklarang naglalaman ng pizza dough at fishball. Nagkakahalaga ng 77 million pesos ang mga nakumpiskang sibuyas. 3 barangay sa Carcar City, Cebu na lubang na apektuhan ng African Swine Fever isinailalim sa state of calamity. Umaaray na ang mga babuyan na apektado ng culling operation sa 500-meter radius mula sa apektadong barangay na may kaso ng ESF. Nasa mahigit 100 na baboy na ang pinatay roon. Pinag-aaralan na ng konseho ang ayudang ibibigay sa mga apektadong hog raisers. Mga magsasaka sa Kapatagan, Digos City, Davao del Sur, umaalma sa mababang bentahan ng repolyo. Nasa 7 hanggang 8 piso na lang ang presyo ng kada kilo nito sa palengke. Ang ilang magsasaka, pinagtatadtad na lamang ang kanilang pananim. Dagdag problema pa ang matataas na presyo ng mga kemikal at abono. Kaya halos imposible na daw silang makabawi dahil gagastos pa raw sila sa sweldo ng magtatrabaho sa taniman. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumawa ng kasaysayan ng Malaysian actress na si Michelle Yeoh sa Oscars. Humakot din ng awards ang pelikula niyang Everything, Everywhere, All at Once. May report si Aubrey Carampel. And the Oscar goes to Michelle Yeoh. Proud moment para sa Malaysian actress na si Michelle Yeoh ang pagkapanalo niyang Best Actress sa 95th Academy Awards. Para yan sa kanyang role bilang Chinese-American laundromat owner sa Everything, Everywhere, All at Once. Thank you. Thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. Si Michelle ang first ever Asian na nanalo sa naturang kategorya. Masayang-masaya ang kanyang pamilya at mga kaibigan na nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Sure, my daughter sure win. As a fellow Malaysian from Ipoh, we're extremely proud of her in achieving this award. Very proud din ang ilang taga Hong Kong sa pagkapanalo ni Michelle. Just Best Supporting Actress naman ang co-star niyang si Jamie Lee Curtis. At Ki Hee Kwan as Best Supporting Actor. Nakuha rin ang sci-fi film ang Best Picture, Director, Best Original Screenplay at Best Film Editing. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Korte Suprema ang kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Vong Navarro. Kinatigan ng Korte ang petisyon ni Navarro na i-dismiss ang kaso.
Sa inilabas nilang desisyon, wala raw grave abuse of discretion sa findings ng Justice Department kaugnay sa kawalan ng probable cause sa kaso laban kay Navarro. Dahil dito, biniligtad ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals noong 2022 na bumubuhay sa kaso. Nauna nang ibinasura ng Korte ang kaso na inihain ni Denise Cornejo noong 2014. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Cornejo. Carrots, it's official. Magkakaroon ng official comeback ang K-pop group na 17. Sa announcement ng Pledis Entertainment, naghahanda na ang grupo para sa bagong album na i-release next month. Last year, nang magpunta ang 17 sa Pilipinas para sa Be the Sun World Tour, trending naman ang hashtag Born Pink in Manila, Bulacan. Ito'y matapos i-anunsyo ng Live Nation PH na dinagdagan pa ang ticket para sa World Tour ng Blackpink sa Philippine Arena sa March 25 at 26. Bukod sa World Tour, busy rin ngayon si Jisoo para sa kanyang debut album. Sa panibagong teaser photo, stunning in white ang last member ng grupo na magkakaroon ng solo single. Sa loob ng 10 minutong break ng isang basketball game, ang dami nang nangyari. Ang mga taga-suporta kasi may pa-halftime show kung saan walang nagpakabog. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. Di kumpleto ang laro kung walang taga-cheer, pero ito mga taga-suporta nagpalambutan ng katawan at meron din tila na balian na ng buto. Kaya sila ang pinapalakpakan at ninihiyawan. Dinaig pa ang halftime performance ng Super Bowl. Yan ang halftime Super Bardagulan Dance Showdown sa basketball game ng Team Wrestling College of the Philippines versus Immaculada Concepcion College sa National Capital Region Athletic Association. Sa 10-minute break kasi ang mga players biglang nagpatugtog ang DJ ng Budots at ang masayang sayawan na uwi sa showdown. Pero don't worry, dahil 4 scores lang yan at wala namang nasaktan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Saya naman nun. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman, susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.